Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan ang Pasko sa malaking bahagi ng bansa. May mga binaha kaya naunsyami ang Noche Buena. May mga stranded din dahil sa hindi madaan ang kalsada kabilang ang mga lubog sa baha at mga natabunan ng pagguho. Sa Marinduque, nawawala ang sakay ng isang kotseng inanod habang tumatawid sa spillway. At yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Tulong-tulong na iniahon ng mga rescuer at volunteer ang kotseng ito matapos tangayin ng ragasan ng tubig habang tumatawid sa spillway sa bahagi ng Santa Cruz, Marinduque kagabi. Sakay na naturang kotse ang isang pamilya kung saan nailigtas ang driver at anak nito habang pinaghahanap pa rin ang isa pang sakay. Imbes na maging abala naman sa paghahanda ng kani-kanilang Noche Buena, ang mga residenteng ito sa Legazpi City, Albay, natuon ng atensyon sa pag-aakyat ng mga gamit para hindi mabasa ng abot binting baha na pumasok sa kani-kanilang bahay. Bunsod yan ang walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line sa rehiyon. Nakaranas din ng pag-ulan sa bayan ng Santo Domingo kung saan bahagyaring bumaha sa mga kalsada. Sa bayan naman ng Del Gallego sa Camarines Sur, 5 barangay ang isolated dahil sa rumaragas ang baha sa 2 spillways sa bayan. Marami sa mga residente ang hindi umuno nakapalengke para sa kanilang Noche Buena. Hindi rin nakaligtas ang fire station na ito sa bayan ng Ragay na pinasok din ng baha. Pati na sa bayan ng Lupi kung saan kinailangan pang ilipat sa mas mataas na lugar ang mga alagang baboy. Muli ring nasira ang kinumpuning bahagi ng Andaya Highway. Sa Catanduanes, kabi-kabilang landslide ang naitala dahil sa paglambot ng lupa dahil pa rin sa walang tigil na ulan. Tuluyan na pong nasira ang aming karsada. Ito po, oh. Wala nang makakadaan ditong malalaking sasakyan. Nasira at lumubog ang ilang bahagi ng Sampaloc-Lucban Road sa probinsya ng Quezon. Stranded tuloy ang ilang motorista. Sa ngayon ay pinagbawal muna ang pagdaan ng mga sasakyan at ipinarating na rin sa DPWH ang sitwasyon. Sa bayan naman ng Perez, kinailangan na ring i-rescue ang mga residenteng nasa mababang lugar dahil hanggang dibdib ang taas ng tubig. Binahari ng ilang bahagi ng Santa Cruz Victoria at Los Baños sa Laguna. Sa Dilasag, Aurora, inabutan na ng Pasko ang ilang motorista sa kalsada matapos ma-stranded dahil sa tumaas na tubig sa ilog. Ang ilan sa kanila halos 16 na oras daw naghintay na humupa ang tubig. Ilang puno rin ang humambalang sa kalsada na nakadagdag perwisyo sa mga motorista. Sa bayan ng Baco Oriental, Mindoro kung saan nagdeklara ng state of calamity, pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsada dahil sa mataas pa ring baha. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi napigilan ng ulan ang masayang Pasko ng mga pamilya at magkakaibigang dumayo sa Luneta. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Merry Christmas, Mav! Kamusta lagay dyan? Merry Christmas, Mel. Medyo tumila na yung ulan dito sa Luneta Park sa Maynila, kaya dumami na rin yung mga namamasyal ngayong Pasko. Isang wet Christmas ang sumalubong kina Girlie nang dumating sa Luneta Park sa Maynila kaninang umaga. Pero doon po sa amin sa Valenzuela, wala pong ulan, ma'am. Kaya nagulat po kami kanina, ang lakas po dito eh. Mag-Christmas party po kami, ma'am, exchange gift po. Kaya dito po namin gaganapin po. Ngayon lang po na Christmas po na magkakasama kami, magkakapatid po eh. Buti, may mga gazebo sa Chinese Garden kaya may silong. Dito na lang nila pinagsasaluhan ang binaong tanghalian. Dito rin nag-celebrate ng Pasko ang marami pang pamilyang dumayo sa Luneta. Gaya nila June na pinamigay in advance ang regalo sa mga inaanak para makapasyal sila ngayong araw ng Pasko. Nakakalungkot lang pero tabi-tabi muna kasi tuloy-tuloy yung ulan eh. Pag medyo umuupa na ulan, di ikot-ikot na lang muna rito hanggang maghapon. Importante magkakasama naman kayo. Kasama yung mga kamag-anak, kapitbahay. Ang iba, mabilis na lang namasyal sa main area ng parke para hindi masayang ang biyahe, gaya nila Rosalina na galing pang Pampanga.
Gusto po kasi nilang mamasyal dito, gusto nilang makita. First time po kasi nila dito. Okay po. First time nilang kaya lang ang hirap kasi umuulan. Umuulan po eh. Ano plano niyo, ma'am? Bawalik po talaga po kami ng MOA. Magmumall na lang po kayo. Wala po kasi matambayan. Dito. Enjoy ko naman po. Babalik na lang. Babalik na lang po. Meron ding nagpatila muna ng ulan sa food tents. Maganda sana mamasyal kaso nabutan kami ng ulan. Gusto ko rin po yung pasyal yung anak ko para malibang-libang. Lagi po kami nasa bahay. Para family na rin po. Banding. Ang ilan, nag-picture taking na lang sa Christmas displays at sa Bantayog ni Rizal. Dahil konti ang namamasyal, bitin din ang kita ng mga nagtatrabaho rito sa Luneta. Meron ho bang mga customer ngayon? Meron. Meron din naman? Oo, mas maganda nung nakarampas ko. Kasi nakarampas ko, hindi umulan eh. Samantala, Mel, ngayon naman nagpapalabas ng video mapping sa Clock Tower ng Manila City Hall. Kwento ito ng makulay at masayang Pasko ng pamilyang Manilenyo. Balik dito sa Luneta, nagsimula na yung dancing fountain show at tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang alas 11 ng gabi pag nagsara ang parke. Mula sa aming team dito sa Luneta, maligayang Pasko mga kapuso, lalo na sa Gonzales family. Mel? At maligayang Pasko din sa iyo. Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Hindi naman inulan ang Baguio City maghapon kaya masarap damhin ang ginawa habang namamasyal. At live mula sa City of Pines, nakatutok si Bam Alegre. Bam. Vicky, narito tayo ngayon sa Burnham Park kung saan maraming kapuso natin na nagdiriwang ng Pasko mula umaga hanggang gabi. Isang malaking Christmas party, no? Magkakaibang magkakamag-anak, magkakaibang aktibidad at mga trip pero iisa ang hangarin, yan ay ipagdiwang ang Pasko. Wala mang white Christmas sa Pilipinas, pambato pa rin ang Baguio sa mga nais masulit ang sweater weather ngayong December. Kaya para sa mga gusto ng maginaw na Pasko, all roads lead to Cannon Road at sa iconic na dambuhalang Lion's Head na naging simbolo na ng Baguio at bumabati sa mga bisita mula iba't ibang panig ng Pilipinas. Tulad ni na Rosalita Gamgam na bit-bit ang buong pamilya mula Patagig. First time lang din po namin dito sa Lion ngayon pumunta. Masaya. May kaunting Enjoy na enjoy. May iba namang kakatapak lang ng Baguio, pinapakagad ang strawberry taho. Napakasarap tong taho dito sa Baguio, sa Lions Park. At talagang ibang-iba ang lasa, strawberry. Talagang magugustuhan ng iba dito. Ayon sa Pag-asa, umabot hanggang 17 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital of the Philippines kaninang umaga. Malamig na kahit tanghali, kaya wag na mainit ang ulo kung traffic. Blockbuster na kasi ang iba't ibang tourist attraction sa Baguio sa dami ng mga bakasyonista ngayong Pasko. Tulad ng Wright Park para sa horseback riding, The Mansion at ng Mines View Park at ang overlooking na tanawin ng Amburayan Valley. Sa lahat ng mga park dito sa Baguio, ito pa rin ang natatangi, ang Burnham Park na dinisenyo ni Daniel Burnham na siya rin lumikha ng mga master plan ng Chicago at Washington, D.C. Patok sa mga bisita sa Burnham Park ang food trip, pagbibisikleta at boat riding. May landing nature lover ang pinili mag-picnic sa Camp John Hay. Katulad ni na Earl Yagas, nakasama ang buong angkan pati ang bagong miyembro ng pamilya ng newborn baby. Take note, may sariling tent ang baby para di mahamugan. Medyo convenient kasi dito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Basta magkakasama lang ang pamilya. So Vicky, paparinig ko lang sa inyo gano'ng kataas yung energy ng ating mga kapuso. At ayon sa Public Information Office ng Baguio, generally peaceful ang Pasko dito sa lungsod at nananatili ang police visibility para sa peace and order. So happy holidays sa inyo lahat dyan live mula rito sa Baguio para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Convinced na nga ako mataas ang energy dyan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Samantala, sugatan ang driver ng SUV na tumilapon at nakahagipah ng kotse sa Skyway sa Muntinlupa City. Nagdulot ito ng mabigat na traffic kung kailan araw pa naman ng Pasko. Nakatutok si Jonathan Andal. Tumilapon umano sa ere ang SUV na ito at nabagsakan ng TNVS car na ito na nagpa-traffic sa Skyway at grade malapit sa Alabang Muntinlupa. Kaninang maulang umaga na basa ang kalsada. Napansin ko na lang na parang may lumipad. Tapos yung lumalagapak na, doon na
nakayuko na lang kami. Batay sa kwento ng TNVS driver, lumipad mula sa kabilang linya ang puting SUV, tumama sa poste at nang pabagsak na nahagip ang kanilang sasakyan bago tuluyang dumiretso sa kalsada. Lumipad siya eh. Paglipad niya, bumunggo siya sa poste, tapos pagbunggo niya sa poste, tumagilid. Nakaganon siya, tumama na siya doon sa bandang windshield namin. Buti na lang daw ligtas siya at dalawa niyang pasahero. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi kami ni nagalusan. Ang sugatan, ang driver ng SUV na may galos sa likod at iika-ika lumakad. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaliwanag daw ito sa TNVS driver. Naipit siya doon sa Manila. Sabi ko, kung kaya mo bang gumapang? Sabi niya, kaya naman. Kinat daw siya ng jeep. Kaya siya sumalpok doon sa pader. Nag-swerve yung jeepney tapos tumilapon siya doon. He landed on our car. Umaapi nga lang po sa ganito, yung speed limit medyo babaan pa nga natin kasi unang-una napakaluwag po ng kalsada at madulas, nag-uulan po ngayon. Huwag natin samantalayin yung kaluwagan dahil baka mamaya tayo naman po ang ma-aksidente. Sabi ng pamunuan ng Skyway, nawasak ng SUV ang 4 nilang metal post, 2 stripe marker, kilometer signage at guardrail na 20 metro. Umaasa ng danyos ang TNVS driver, lalo't sa kaibigan daw niya ang nawasak na sasakyan na ipinapasada niya. Samantala, pumanaw na ang lolang kasama sa 31 sugatan sa aksidente naman kahapon sa NLEX Pampanga nang tumaob at mawalan ng kontrol ang sinasakyan nilang minibus na sumalpok sa isang AUV ayon sa San Fernando Police Substation 2. Sa ulo raw ang tama ng matanda ng maaksidente. Ang mga kaanak ng namatay, irereklamo raw ang driver ng minibus at AUV ng reckless imprudence resulting in homicide. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dahil din sa ulan, kung kaya hindi natuloy ang pagpapailaw ng Christmas installation sa Paco sa Maynila. Pero mga bata, G na G pa rin sa pumamasko kina Ninong at Ninang. Nakatutok si Mark Salazar. Extra challenge itong ulan sa maghapon ng Pasko. Pero papipigil ba ang mga inaanak? Sayang naman ang OOTD ng mga taga-Tondo, Maynila kung hindi ito irarampa. Pinaghandaan pa man din ni Renz ang outfit ng kanyang mag-ina para presentable sa ninong at ninang ang kanyang baby. Paano ka naghanda? Nag-ipon po. Magkano nagastos mo sa... 3 po. 3K po. Apa. Hindi po, 2 po kami. Kaya lang nakakatatlong ninong pa lang sila at mukhang hindi na makakarami dahil sa ulan. Nakaikot na ba kayo? Paikot pala? Paikot pa lang po. Kani-kanino kayo iikot? Sa mga ninong niya. So wala pa kayong na ano? Meron na po. Sa Herbosa Street sa Tondo, isa ang mga sahagon sa malalaking angkan. Hindi rin sila kayang pigilan ng ulan para sa taunang Christmas reunion. Kasi po, isang beses lang po sa isang taon nangyayari itong okasyon na to. Magkasama kami, bilang sa mamamat. Nagkikita-kita po kami kahit malalayo na iba-ibang pisa namin. Menudo lang at spaghetti ang pinagkasya nila sa 6 na pamilya ng angkan. Kulang man daw sa pagkain, sobra naman sa saya. Dinadaos namin, kahit mangutang kami, para maano namin. Ma-celebrate lang po namin ang ano. Opo naman. Para maano namin, kahit konting pagkain. Kahit konting pagkain, magkakasama kami. Basta magkakasama kami ng Pasko. Minsan po 3,000 lang, 2,000. Pag wala po, pinakamaliit, 1,500. Sumalubong naman sa Pasko ng basa at malamlam ang sikat na Christmas installations ng Merced Street sa Paco, Maynila. Delikado raw sa electrical short circuit kung ipipilit nilang magpailaw. Talagang ang lakas ng ulan po kagabi hanggang ngayon, hindi namin siya nabuksan. Sana po maging maganda yung panahon natin para marami pong mag-enjoy talaga ng mga bata at mga pamilyang dumadayo dito sa amin sa Paco. Pagtila ng ulan, itutuloy daw nila ang pailaw at ang nabalam nilang gift-giving sa kanto ng Merced at Lanuza. Dekada na, taon na po, tradisyon na po talaga to ni Ma'am Irene. Taon-taon din po namimigay kami ng mga pamasko sa matatanda at sa mga bata. Taon-taon, ang dami pong pumupunta dito para magpa-picture, mamasyal. Hindi na daw sila pupunta sa malayo kasi dito malapit na po. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.
Sa mga kapusong magbabalik trabaho bukas, posibleng maulit ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, gaya po ng naranasan ngayong araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, dahil pa rin yan sa pinagsama-samang efekto ng hanging amihan na umiiral sa Hilagang Luzon. Shear line na nagpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Pati na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan naman sa Mindanao. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, asahan ng heavy to intense rain sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes ngayong araw hanggang bukas ng hapon. May moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat sa bantalang flash floods at pagguho ng lupa. Batay sa forecast map ng Metro Weather, halos buong araw ang ulan sa Luzon bukas. Umaga pa lamang, may heavy to torrential rains na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Ifugao at Nueva Vizcaya. Ang ganyang kalakas na bugos ng ulan, posibleng magdulot ng baha at landslide. Kaya, doble ingat mga kapuso sa hapon. Halos buong Luzon na rin ang ulanin, kaya huwag kakalimutan magdala ng payong. Halos buong araw din ang ulan sa Visayas. May heavy rain sa Leyte, Iloilo at Aklan, kaya maging alerto yung mga mamamasyal pa rin. Sa Mindanao, mas malawak ang pag-ulan sa hapon hanggang gabi. May heavy rains, partikular sa Sulu Archipelago at Soxargen. Dito naman sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Manatiling nakaantabay sa updates, mga kapuso. Ngayong halos araw-araw ang ulan, mas takaw disgrasya ang mga madulas na kalsada. Ang ilang tips para sa ligtas na biyahe, alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Maulang Pasko ang naranasan ng marami ngayong araw. Kaya kung hindi traffic sa kalsada dahil kasabay ang mga motoristang umuuwi sa kanilang probinsya, madulas na kalsada na takaw peligro naman ang panganib para sa ilan. Ayon sa isang road safety expert, lalo raw mag-ingat sa pagmamaneho kapag may panakanakang pag-ulan. Kung tawagin sa Tagalog, tikatik. O yun, mas delikado pa pag ganun, sir? Mas delikado yun kaysa doon sa totally buhos. Yung tikatik, mas mas prone siya. Yung parang mga buha-buhangin na andun pa sa gitna. Mas madulas yun. Isa pang kailangang pag-ingatan ay yung hydroplaning. Ito yung nawawala na ng kontak ang gulong ng sasakyan. Sa halip ay tila nag-glide na siya sa tubig. Sa pagmamaneho tuwing umuulan, mahalagang bantayan ang bilis ng pagmamaneho. Kung basa ang kalsada, huwag magmotolin. Respetuhin ang mga speed limits. Yung pinaka-manageable dyan is 60, especially if you're in the expressway. Yun ang pinaka-safe kasi mas madali kang magre-react kung whatever hazard na meron sa daan. Bukod dito, siguraduhin din na may sapat na distansya sa sasakyan sa harap. At least one car difference talaga sila o yung range natin. Kapag ka medyo nakadikit ka, ang tendency noon, tapos may mali kang pwesto, and then masyado kang close sa sinusundan mo sa sakyan, the reaction will be different. Ayon sa Land Transportation Office, iwasan din ang biglang pagpreno, maging alerto sa mga water patches, makikintab na daan, at kamadahin kung kumakagat pa rin ang gulong sa kalsada. Kung nararamdaman na nawawala ang grip, dahan-dahang tanggalin ang paa sa accelerator para dahan-dahan itong bumagal. Paglampas daw sa madulas na daan, itap ang brake ng paunti-unti para matuyo ito. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research sa tala ng PNP Highway Patrol Group, mula Enero hanggang September 2024, may naitalang lampas 25,000 na mga aksidente sa daan sa buong bansa. 39.13% na increase na ito kumpara sa parehong panahon nung isang taon. Paano naman kung ikaw nga maingat sa daan pero kamote naman ang mga kasabay? Hindi naman natin kayang kontrolin yung mga nasa likod natin. Kaya natin kontrolin yung nasa unahan natin, kaya natin yan. Pero siguro ang pinaka-tip doon sa mga rider natin, siguro be more aware sa mga rear mirror and side mirrors. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga paubos na ang LPG dahil sa sunod-sunod na handaan, ingat po sa sunod na bibilhin, baka tulad yan ng ilang kinumpiska sa Bulacan dahil pinirata umano o kulang sa timbang. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG ang bodegang ito sa Giginto, Bulacan. Ang kanilang punteriya ang iligal umanong kargahan ng tangke ng liquefied petroleum gas o LPG na una na raw inireklamo ng mga residente. Dinadaya po nila yung timbang nito na instead na 11 kilograms
ang ginagawa po nila is 9 kilograms po ang kinakarga. So yung mga refilling stations po natin minsan ay doon po nagkakaroon ng pandadaya. Doon po nagkakaroon ng unfair competition and of course yung ating violation of intellectual property right. Maging maingat po tayo sa pagbibili po ng petroleum products kasi po minsan nadadaya po tayo. Bukod sa kulang-kulang ang mga papeles para makapag-operate, nadiskubre rin ng mga otoridad na pinipirata at pinepeke ng bodegang ito ang selyo ng mga tangke ng LPG na kanilang ibinebenta. Mas mura ito kumpara sa mga LPG tank sa merkado, pero dahil kinakalikot umano ang selyo nito para dayain ang laman, ito ang babala ng mga otoridad. May mga times po na sumasabog po ito. Wala po yung quality control. Umaabot sa 15 milyong pisong halaga ng mga hindi otorisadong LPG tanks ang nakumpiska. 6 kataong nadakip at lodge naman ng may-ari. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na, mga kapuso, ang magbibigay ng update sa showbiz happenings. Ang GMA Integrated News Showbiz Reporter at katsikahan natin hanggang 24 Oras weekend, si Nelson Canlas. Nelson! Salamat Mel, thank you at good evening mga kapuso. Double the fun at double celebration sa Antique kung saan Pasko na, fiesta pa. Nakisaya doon ng ilang sparkle artist. May report si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Bukod sa Pasko, isa sa mga paboritong pagdiriwang ng mga Antiqueño ay ang Binirayan Festival, taunang selebrasyon kung saan binabalikan ang kasaysayan ng pagdating ng mga dato sa isla ng Panay at ang pagpapakita ng sinaunang kultura na dapat isapuso ng bagong henerasyon. Nakisaya riyan ang Kapuso at Sparkle Stars. Napathrowback pa sila nang bisitahin ang Old Provincial Capital. After the quick tour, diretso sila sa EBJ Freedom Park. Unang lumabas si Kapuso actress Andrea Torres. Sunod na nag-perform ang mga batang Rila Stars. Nang harana si Bruce Roland. May song number din si Zephanie. At nagpakilig si Miguel Tan Felix na sobrang excited na sa pagsisimula ng kanilang series sa GMA Prime next year. Tungkol ito sa mga pag-asa ng bayan, ngunit nasa ilalim ng laylayan. Very, very happy. Nakakatuwa yung pagtanggap sa amin ng mga tao. Every time na pumupunta ako sa mga provinces, nilolook forward ko yung food, and syempre yung kung ano yung culture nila. Sa Coronation Night ng Linay Kang Antique 2024 naman, nagpakilig si Widow's War star Rafael Rosel. Kung crowd ang pinakilig ni Rafael, ang mga Linay naman ang pinakilig ni Kapuso actor Tom Rodriguez. Hindi lumalamig ang pagtanggap ng mga Antiqueño. Thank you so much. Patuloy ninyong pagmahal at pagsuporta. First time ko rin dito and I didn't expect na ganun pala kami itatanggapin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, Nakatutok, 24 Oras.